Amen? Amen. Brother John Ray, hallelujah. Matalino yung ating kapatid. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. At kapag naintindihan natin, dapat mga kapatid, magsakot po tayo, ano po, para yung pasto naman ninyo ay salamat dahil naintindihan ako. Mayroon kasi mga kapatid na magsama tayo na hindi tayo magkaintindihan. Amen? Isang oras ako mangangaral dito mga kapatid, kapag hindi tayo magkaintindihan, hindi maganda. Amen? Hindi maganda. Kasi magsayang tayo ng panahon na hindi tayo magkaintindihan. So dapat na ang mga ngaral o magsalita dito, magkasigurado na nakikinig kayo. Amen. Kasi po pag hindi kayo nakikinig, magduda na ako na hindi talaga kayo nakikinig. Oo. At saka napakahirap pala mga kapatid kung hindi magkaintindihan. Ang amang, ano ba yung amang sa Tagalog? Pipe. Yung pipe nagpumilit siya na maintindihan. Sabihin natin yung pastor, nagpumilit din maintindihan siya. Amen. Oo, kahit hindi marunong mag-English, nag-i-English kasi pastor eh. Oo. Kasi para maintindihan lang, kasi may mga tao dyan, mga kapatid, mas madali makaintindi ng English, mga kapatid. Oo, kaya si pastor naman, kahit hindi naman marunong mag-English, nag-i-English siya. At hindi ako nahiya sa ating bisita. Oo. Mga kapatid, sapagkat alam ko na yung mga ganyang tao, nakakaintindihan siya doon sa mga taong hindi nagtapos ng pag-aaral. Palakpakan po natin ang Panginoon. Oras na hindi po tayo nagkaintindihan kung ano yung ating pong pinag-uusapan. Balikan ko yung sabi ko kanina ng Pipi, ha? May Pipi, kwentuhan muna tayo, bayag kayo. Para naman maging sariwa yung isip natin, maging handa tayo mga kapatid sa salita ng Diyos na ipayag sa akin. Medyo mahaba ito. Pero mga kapatid, pilitin kong tapusin sa mga ilang minuto. Hallelujah. Sabi natin yun, ayan na naman ng 1 minuto. 1 oras na naman yan. Hallelujah. Sabi ng amang, ng Pipi. Ang Pipi mga kapatid, narip siya. Narip yun. Siyempre di siya maintindihan kasi siya ay Pipi. Pero gusto niya mga kapatid, maintindihan siya. Narip si Pipi. Tapos madaling sabi, nagkaroon sila ng paglilitis na dala sa barangay ba? Nagsumbong. Mga kapatid, siyempre yung amang, may mga ano yan, may mga pipi, may mga magulang yan, di ba? Oo, kahit yung anak natin pipi yan, pagka ilagabyan mo ng tao, magagalit po ang nanay at tatay. Oo, kasi ano yan eh, tao yan, anak mahal niya yan. At madaling sabi, nagpunta sila sa barangay. Pili kayo sa kwento. Kaya alam na ninyo makinig kayo, makiusap. Mga kapatid, hallelujah. Pagdating doon, sabi ng kapitan, tumayo muna tayo lahat. Kasi sa paglilitis, pinatatayo bago simula. Tapos, kailangan nalungpa siya kasi magsalita lang talaga ng katotohanan ng talaga yung kanyang sasabihin. After noon mga kapatid, sa madaling sabi ay sinasabi po na doon sa Pipi, sabi ng kapitan. Sabi ng kapitan doon sa Pipi, sino ang nag-grip sa'yo? Tapos sabi ng Pipi, sabi ng kapitan, ay alam ko na yan si Pilimon. Nandoon din si Pilimon. Tapos sabi ng kapitan, anong oras nangyari ito? Sabi naman ng Pipi, anong oras yung Brother John? Resete. Ha? Ano? Alas 7? Ay, alas
nangyari kaumaga-umaga. Oo, fluctuate ito nyo, no? Ganon sa mga nag-aral sa, alam natin yan, di ba? Alam natin. Tapos mga kapatid, naintindihan ng kapitan, pero ang pipe. Ang pipi mga kapatid, napilit siyang ipaintindi talaga para maintindihan siya. Kaya sabi niya, alas 7, nakit siya. Sabi ng kapitan, ano ngayon ang gusto mong mangyari? Sabi niya sa pipi. Sabi ng pipi, ano yun? Kasal. Kasal. Gusto pa lang nangyari, kasalan na. Naintindihan siya, mga kapatid, kahit siya pipi, naintindihan siya kasi ang tao po ay marunong siyang umunawa. Amen. Ang kapitan, di ka mamunawa ba? Hindi yung maintindihan, ikaw ba naman ng pipi? Maintindihan ka ba? Pero dahil si pipi, mga kapatid, ipinilit siya, gumawa siya ng paraan para po, mga kapatid, siya po ay maiintindihan. Ganun po minsan tayo, mga kapatid, gumawa tayo ng paraan para tayo po maintindihan. Ang sabi ko, ang hirap talaga kapag hindi po magkaintindihan. Brother Gideon, sa mag-asawa, gusto nyo sa lahat ng panahon, magkaintindihan kayo. O di ba? Oras-oras dapat kayo, magkaintindihan talaga kayo. At doon tayo natutuwa. At doon, mga kapatid, talaga po walang problema. Sa mag-asawa, hindi po tayong lahat. Brother Joey, maganda naman ang pisto mo. Purihin ang Panginoon. Kapag may problema ang lalaki at babae, minsan di sila nagkaintindihan. Tama? Oo. Minsan di talaga magkaintindihan. Magsinigay para bata. Oo. Huwag niyo sabihin si Pastor, hindi ganon. Minsan mo lang ibigat maghapon. Mabuti na lang, nandito si Pastor Nolia. Kung kayo may galit, huwag niyo palumugan ng araw. Kaya alas 4 pa lang, bati-batiin mo na. Pag lumog ng araw, magsimula ka na naman. Di naman ka di mo naman siya imikan. Hallelujah. May problema mga kapatid sa mag-asawa, kung minsan mag-asawa di magkaintindihan. Tama? Tama? Amen. Problemado ang babae, problemado ang lalaki, kaya sila dalawa di sila magkaintindihan. Para silang yung bungol ba? Bingi. Para silang bingi mga kapatid at saka bulag. Amen? Parang bingi at saka bulag. Alam mo niyo yung bingi at saka bulag? Minsan din sila nakakasundo. Kasi iba naman yung bulag kaysa bingi. Di ba? Tama, Sir Linda, ang bingi lang yan, pero nakakita yan. Pero yung bulag, nakarinig yan, pero di siya makakita. Kaya di sila po, di mga kapatid, di talaga sila magkasundo kasi may problema sa kanila. Anong mayroon si Sir Linda? Kasi yung isa bingi, yung isa bulag. Eto, namaril silang ibon pa, Brother John. Namaril silang ibon. Daak, Armalite. Oo. Bit-bit ang Armalite. Ito palang bulag, ang lakas ng loob kahit bulag. Lahat na magsabi makalakas ang loob, mag-praise the Lord. Ayaw niyo kasi hindi mo kayo bulag. Pero ang kwento dito mga kapatid, ang bulag ang mas malakas ang loob. Dapat ang mas malakas ang loob yung hindi bulag, yung bingi. Pero mas malakas ang loob ng bulag. Kaya sabi ng bingi, mamaril tayong ibon. Dala ang Armalite. Brother John, dala Armalite. Sabi ng bingi, ito ang magdala ng baril. Ilakas ang loob mo. O di, sige, ako ang magdala niyan. Sabi ng bingi, banatan mo na, kaya andyan ang mga ibon, ang dami. Binanatan ngayon ng bulag. Yun ang pinto mga narinig natin. Binanatan ng bulag.
Ubos ang isang magasin. Oh. Tapos nagtanong ang bulag ba, sabi niya, marami bang natamaan? Sabi naman ng bini, bakit pumutok naman? Pero problema sa kanila, di sila magkasundo. Ubos ang isang magasin, agbalay, tapos sabi niya, o ano, marami bang natamaan? Sabi ng bungol na bini. Sabi niya, bakit pumutok na ba? Hindi, kasi hindi maririnig eh. Eh, hindi naman niya makita kung may tinamaan din sa akin ng bulag. Kaya ang hirap, dito mga kapatid na hindi tayo magkaintindihan. Amen? Amen. So, dapat po mga kapatid magkaintindihan tayo matapos ang gawain ito na ang salita ng Diyos ito ay maunawaan natin sapagkat in the Bible says in the book of Matthew chapter 4, ang salita ng Diyos, mga kapatid, ito ay pagkain spiritual. Nasusulat hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Kaya nga, dapat mga kapatid, maintindihan po natin. Hallelujah. Pag kumain tayo mga kapatid, ang ibigay sa atin ay minudo, na intindihan natin na ito talaga ay minudo. At saka kapag kumain kayo ng minudo, huwag kayong maghanap ng lasa mga kapatid ng sinabaw. Nakuha po ba natin para malalim na yata, Pastor, ang atin pong pinag-usapan, pero sabi ng Panginoon, ginawa niya itong mga bagay ng mga talinghaga para ito ay gagana yung mga isipan ng kanyang mga alagad. Hallelujah. Kaya sa oras na ito mga kapatid, makinig po tayo ng message ng Panginoon. Turn not to the right or left. Alam ba natin mga kapatid kung ano mangyari kung gagawin natin ito mga kapatid? Na hindi po tayo doon sa kanan at hindi tayo sa kaliwa. Diretso. Amen? Ibig pong sabihin, diretso lang mga kapatid. Kung ano yung sinabi sa iyo, diretso ka lang. Huwag kang pumunta sa kanan, huwag kang pumunta sa kaliwa. Kasi po, kapag ikaw ay inutusan ng Diyos na dapat pumunta ka doon, dapat pupunta ka talaga doon. Amen. Amen? May tumawag sa akin, Pastor, punta ako dyan ako magcha-church sa inyo. Siguro sa kalikong-liko, di siya nakarating dito. Sabi ko, nasaan ka na? Oh, Pastor, ang tagal-tagal nitintay ko, wala na akong oras. Sa kaliko-liko, siyempre maabala man yan. Pag ikaw ay naglingkod sa ating Panginoon, dapat hindi yung pa liko-liko. Amen. Huwag kang pa kanan, liko sa kanan, liko sa kaliwa, mga kapatid. Sige, ka nagliko-liko, matulog sa kanan, balik na po sa kaliwa, mga kapatid. Dapat abanti po tayo para makarating tayo sa gawain ng ating Panginoon. Kapag tayo ay nasa tahanan araw ng linggo, mga kapatid, busy-busy po tayo. Kung saan-saan po natin pinupunta yung ating isipan, ang dami po natin gusto tapusin trabaho. Amen? Magtrabaho muna ako ngayon kasi 7 pa eh. Ginoo, alas 8 dyan na pa makabalang banlaw. Sana ikaw na, hinaikan din eh. Kaya mo nangyayari? Siguro sa sunod na lang po anim ating. Sunod na lang. Sister Linda, sabi ng testimony, nag-layas ka no? Sabi yung testimony mo, parang hindi linog ng Panginoon. Kasi parang hindi linog ng Panginoon. Alam mo dito, Sister Linda, hinahanap ka dito sa devotion. Hindi ko naman kung saan ka pumunta. Nagtatrabaho, Sister Linda. Sabi ng testimony kanina, parang hindi kalooban ng Panginoon. Hallelujah. Kasi pag hindi kalooban, Sister, pupurutin ka ng Diyos. Diba? Tinupulog ka, ikaw sabay ka. Kaya sinayas ka. Diba? Manong pa rin ganon. Huwag ka maniwala masyado diyan, pinto-pinto lang yan. Puri ng Panginoon. Pero mga kapatid po talaga ang totoo misa sa atin. Hallelujah. Kaya nga, dito mga kapatid, balik po tayo, turn not to the right or left, mga kapatid.
ang aklat ng Jonah, ito po mga kapatid, ang history na si Jonah po ay inutusan, mga kapatid, ng Panginoon doon sa lugar ng Ninive. Anong mayroon sa Ninive? Ang mga tao doon, mga kapatid, ay mga masasama. So ang context dito, mga kapatid, dapat na sila ay maturuan dahil mga masama ang tao sa lugar ng Ninive. Hallelujah. Tama din sabi, mga kapatid, nagbangon si Jonah at siyempre, dahil inutusan siya ng Panginoon, pero dumating sa kanyang kaisipan, mga kapatid, ang karuwagan. Amen? Di ba? Di ba hindi naman siya pumunta doon sa Ninive? Saan siya pumunta, mga kapatid? Sa Tarses. Naggasta siya ng pera, mga kapatid, para magpamasahe siya. Pumunta siya ng Tarses. Hindi po yun ang plano ng Diyos sa kanya. Ang plano ng Diyos, Sister Linda, kay Jonas, ay pupunta sa Ninive. Hindi sa Pasinaya. Hallelujah. Pero ito si Jonas pumunta sa Tarsis. Lumiko si Jonas. Imbes ito papunta ng Tarsis, kumaliwa ngayon papunta. Ito pupunta ng Ninive, pupunta ngayon sa Tarsis. Tama ba ang ginagawa? Tama? Sa palina natin tama? O sa palagay natin tama? Tama ba ang pasya ng tao? Tama ba ang pasya ni Jonah na ang utos ng Panginoon sa kanya ay hindi niya sinusunod? Mali ano? Hindi po kasi, mga kapatid, yun ang gusto ng Panginoon mangyari na pupunta siya sa Tarsis. Maaaring ang pagpunta niya sa Tarsis ay sarili niyang plan. Hallelujah. Hindi ko alam kung anong tao natin kasi. Kung presidente, kung... Hallelujah. Shirley. Ang tawag mo sa akin, akala ko ang pupunta kasama mo ay babae. Sabi ko, bakit si Shirley ang kasama niya? Yun pala yun. Dito ko ngayon naunawaan. Kasi Sir pala, si Shirley. Alam ko si Shirley na yung Shirley ba? May nagtanong sa akin, ano yung kasama ni nanay dito? Sabi ko, siguro ito. Sa lalaki o babae? Babae siguro yan. Dahil Shirley eh. Hindi tayo nagkaintindihan. Wala kang bungol bang punta ka? Shirley. Ayan, si Sir. Okay po. Yung si Sir, kasama po natin ngayon. Huwag na natin lagyan ng link. Puri ng Panginoon, kasi po kayo mga napatid. Okay po, balik po tayo. Alam ba natin kung ano nangyari kay Jonah? Nung lumiko si Jonah, papunta ng Tarsis, ano ba nangyari sa kanya? Ano nangyari kay Jonas? Inabot sila, ang sabi ng Bible, nagpadala ang Panginoon ng malakas na hangin. Di ba? Inabot sila ng bagyo sa kanilang biyahe. Kasi hindi naman talaga yung plano ng Diyos. Kaya mga kapatid ko, minsan, hindi plano na sinusunod natin, sabi ng tao, bakit nakalit-silit ito? Laki-laki na sweldo ko, wala naman akong kita, wala naman pera. Kasi di ba tayo ang plano ng Diyos sa Linda? Hindi plano ng Diyos yun. Kaya ako minsan nagtataka, bakit napakanilap ko? Sa lahat sa magulang ko na yata mahirap. Kristyano naman ako. Nakikinig naman ako, pastor. Pero pinagawa ng Panginoon sa hindi mo ginawa. Ito si Jonah. Pinagawa sa kanya ng Panginoon, hindi niya ginawa. Hindi ba yung plano ng Diyos na puntahan niya? Kasi yung kasamaan ng mga tao nun umabot na sa ating Panginoon. Siyempre po, dapat mangaral. Pangaralan sila, turuan sila. Paano maglingkod sa ating pong Panginoon? Ibig po sabihin, hindi po siya sumunod. Ang usapin dito, hindi siya sumunod sa plano ng ating pong Panginoon. Kaya yung kanyang biyahe, nagkalitsi-litsi. Amen. Di ba?
At malakas ng hangin. Ginawa niya, mga kapatid, pumunta pa sa ilalim, doon sa pumesto. Tapos mga tripulante, tulog-tulog, galagyan. Di ba na alam, mamatay na tayo. Oh. Siya pala ran. Siya pala ang nagdas di malas ba? Madalit sabi. Sabi niya, hulog lang ng dagat. Inulog siya, di ba? Inulog siya. Tapos kinain siya ng isda. 3 days and 3 gabi at 3 araw siya sa ilalim sa tiyan sa isda. Walang magawa ang tao sa ating pong Panginoon. Dinala pa rin siya ng Panginoon doon sa lugar na sabi ng Panginoon doon ka pumunta. Pero, nahirapan siya mga kapatid sa kanyang biyahe. Oo, nahirapan siya. Kaya kung minsan masabi nga po natin sa ating mga buhay, as a Christian, bakit mga kapatid ang daming trouble sa buhay, ang daming mga problema, sa iyan ng hindi po pagsunod sa plano ng ating pong Panginoon. Kung gusto natin maayos, sundan natin ang Panginoon. Pag sumunod ka, kagaya ni Abraham, mga kapatid, sumunod siya sa plano na Diyos. Sabi ng Diyos, pumunta ka sa lugar na yan at pagpapalain kita. Oh, promise ng Lord yan. Sa kay Abraham, pumunta si Abraham. Walang liko-liko yan. Diretso si Abraham, mga kapatid, sa lugar na gusto niyang puntahan. Sa sinabi ng Panginoon, doon siya pinagpapala, mga kapatid. Amen? Kaya kung gusto mong pagpalain ka ng Diyos, huwag mong lubayan ang tawag ng Panginoon, ang plano ng Diyos, mga kapatid. Sundan po natin ang gustong mangyari ng ating pong Panginoon upang yung mga pagpapala ng Panginoon ay ipagkaloob ng Diyos sa atin. In the Bible says that the kingdom of God and His righteousness and understanding shall be added unto you, mga kapatid. Alam naman po natin yan. Pero ang gusto ng Panginoon, unahin mo ako. Di ba? Unahin mo ako. Yun naman talaga ang gusto ng Panginoon eh. Amen. Lahat magsabing subukan ko yan. Hallelujah. Sabi ni Sister Linda, subok ko na yan. Oh. Alam lang po talaga natin, subok na natin ang Diyos. Amen. Marami po ang ipinangako ng Diyos sa buhay natin, mga kapatid. At naniniwala tayo na lahat ng promise ng Panginoon ay gagawin ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen? Hallelujah! Gusto natin, mga kapatid, maging maayos ang ating pong mga buhay. Sumunod tayo sa plano ng ating pong Panginoon at hindi tayo sa kanang ating pong mga sariling kakayanan kung hindi ipaubaya po natin sa Diyos. Amen. Hallelujah! Kapag yung ating pong pinairal ang sarili nating galing, ang sarili nating kakayanan, kapag hiwalay tayo sa Diyos, wala po tayong magagawa. Amen. O kahit ano pong plano natin, mas maganda kasama natin ang Diyos. Amen. Amen? Amen? Lahat mag-praise the Lord. Praise the Lord. Natutuwa ba tayo? Hallelujah! Glory to God! Hallelujah! Dapat, mga kapatid, matuwa tayo sa salita ng Diyos dahil naintindihan po natin, ito pala ang sikreto, mga kapatid, hallelujah, na para hindi ako maghihirap, sundan ko ang plano ng aking Panginoon. Sundan ko ang sinasabi ng Diyos. Hallelujah! Kaya problema, Brother Richard, kuminsan ang gusto ng Panginoon unahin siya, ang tao ang gusto nilang unahin ng kanyang sarili. Isip-isip. Oh. Mas gusto ng tao ang kanyang, minsan may ganun mga kapatid. Unahin. Sabi ni Brother Gideon, ang pastor daw ay ang pastor ay ang asawa. Bakit naman? Nagalang ka ganon. Kasi pag sinabi ng asawa daw ay susunod si pastor. Pastor, may oras pa, magsaing ka muna.
Hallelujah. Pastor, magpanlaw ka muna. Hanggat sa di nakaligo si Pastor, nag-ilis ko naman, yung oras dyan. Di na nakaligo. Oo. Di naman talaga naliligo siguro. Purihin ang Diyos. May mga ganun mga kapatid. Gusto ko paunlakan. Oo. Mahal ba natin yung kasama natin? Amen. Ha? Mahal ba natin yung asawa natin? Amen. Ay, mamimin ayaw. Kung mahal, siyempre, Pastor, siyempre hindi natin yan sundin ng pastor niya. Oo. Hindi, Pastor. Oo, nandiyan na tayo. Nandiyan na tayo, mga kapatid. Sabi ni Brother Gideon, kailanman, ay mo totoo na, kailanman di ako nagsasabing mahal kita sa asawa mo. Sabi, parang gusto ko ng moment, napakasakit, kuya ini. Kasi mga kapatid, ang gusto talaga nila marinig yan, eh, Brother Gideon, pero pinagkait mo yan. Pero alam ko, sikreto lang yan. Tama, Brother Gideon. Pag kayo na lang dalawang magkasama, sabihin mo, ang totoo yan, ikaw lang talaga ang mahal ko. Wala nang iba, wala. Ha? Pangalawa lang siya. Pangalawa lang, okay na yun yung pangalawa, basta't mahal mo, mahalin pa, iparinig mo sa kanya na mahal mo talaga siya. Alam naman niya, kasi mahirap parinig ng iba, kailan kami lang dalawa. Ayaw. Pero akala ko, hindi mo talaga sinasabi sa kanya. Kasi ang hirap na masabi kasi ni Brother Gideon, mas maganda hindi sinasalita yan, ipapakita mo yan sa ginagawa mo yan. Woo! Ikaw nagsabi. Yung mga narinig ko kanina mga kapatid. Ka-tester, pigil na pigil ang kilig eh. Pala? Alam mo, Brother Julan, magsasalita dito? Iniisip lang siguro ng tao, hindi ako nakikinig. Pero mga kapatid, totoo yung sabi mo, Brother Julan. Na kung minsan madali tayo umunawa, madali tayo makakaintindi. Kasi may talubang din sa atin. Oo. Totoo naman po yan. Pero ang hirap. Brother Richard! Si Richard, nakita. Tago, Brother Richard! Hallelujah. Alam ko na ikaw ay nagpapahayag, hindi ka katulad ni Brother Gideon. Pero sabi ni Brother Gideon, hindi yung sinasalita, ginagawa yan. Totoo naman yan, mga kapatid. Ginagawa yan. Kasi kung mahal mo ang isang tao, dapat ipakita mo sa kanya na ganun po talaga ang pagmamahal. At yun yung tema, mga kapatid, sa anniversary doon. Parang love your neighbor, ang ano doon. Brother Gideon, yun ang tema doon. Tagalog. Tagalog. Tagalog yun. Ang pag-ibig hindi gumagawa ng kasamaan. Yung pag ibinasa mo ay ang pinag-usapan doon, ang context doon ay ang kapwa. Ibigin mo ay yung kapwa na gaya ng iyong sarili. Tama. Yun yung mga kapatid. Kaya yung siguro, bakit kaya ganun ang kanilang tema ng kanilang anniversary? Oo. Pero hindi natin alam kung anong plano ng Diyos doon. Balik po tayo sa ating pong pinag-usapan. Saan ba tayo nag-uusap? Hallelujah. History of Jonah, hindi pagsunod, pinahirapan siya ng Panginoon. Amen? Pinahirapan siya dahil sa hindi niya pagsunod. Okay, pero hindi na sunod ang kanyang plano, kundi ang plano pa rin ng Diyos ang natutupad. Doon siya binigay sa lugar na yon. Doon siya inilabas ng isda, mga kapatid. Hallelujah. At alam mo mga kapatid, ang ginawa ni Jonas doon, nung siya ay nandoon na, nangaral pa rin siya. Nangaral pa rin siya, mga kapatid. Pero, dumanas siya ng hirap dahil hindi naman talaga sumusunod eh. Diba? Pahayag pa kayo mga kapatid na matulog kayo ng 3 gabi doon sa ilalim ng isda. Ang hirap pa yan nun. Pero buti na binuhay pa si Jonas eh. Kung tayo yun, ewan ko na kung mabuhay tayo. Pero kung kalooban ng Panginoon, pwede na siguro mabuhay ka. Amen. Pero alam ko, ang isda, pag kinain ng lamwa, ilabas niya, laknos na. Tama ba, brother? John Ray, no? Tama yan.
lata na ang katawan. So ganun po mga kapatid ang mangyayari na sa ilalim ng isda, sa bituka. O kinain ng isda. Pero si Jonas ay iniluwa doon sa lugar ng Nineveh. At doon pa rin nangangaral siya mga kapatid. Hallelujah. Sinisigaw niya doon ang salita ng Diyos. Okay po. Dito sa pangalawa dito po sa Deuteronomy chapter 5:32, ang sabi dito, "Ye shall not turn aside to the right hand or to the left." Ito po mga kapatid na sinasabi na huwag kayong liliko sa kanan o sa kaliwa. Hallelujah. Kasi po mga kapatid, sa paglilingkod natin sa Diyos, hindi tayo dapat mga kapatid na pupunta doon sa hindi naman po gusto ng ating pong Panginoon. Amen. Amen? Kaya ang plano ng Diyos sa atin, kaya nga tayo tinawag eh. Oo, kaya tayo pinili. Amen? At alam ba natin mga kapatid na sinasabi na tayo pinili sa kanyang dugo? Binayaran po tayo. It because ang plano ng Diyos, ang gusto ng Panginoon, ikaw na kanyang pinili ay handa kang sumunod sa plano ng ating pong Panginoon. Kung ano ang gusto ng Diyos, yun po ang sundan mo. Mga kapatid, po sa Word of God, mga kapatid, sabi ng Jesus, I am the way, mga kapatid. I am the way, the truth, and the life. Amen. Amen? Eh, doon tayo susunod, mga kapatid. Huwag tayo kung saan-saan pumunta. Minsan ang sarili natin ay abusado. At pagsabing amin, eh. Kung minsan ang mga sarili natin ay abusado, Sister Linda. Naramdaman mo ba yung Sister Linda? Oh. Abusado. Kaya kung ano-ano ang plano, mga kapatid. Oh. Kaya kung minsan, dahil sa abusado, naulanan. Nung naulanan, naglinagnat. Nung linagnat, tawag si Pastor. Pastor, ipagprimo ako, Pastor. Siyempre, ang Pastor marinig. Sabi ni Brother Julan, hindi ako dito mambiyan si Pastor. Dahil ikaw ay, kung ano-anong ginawa mo, ipagpapre ka talaga yan, kasi Pastor yan eh. Trabaho yan kasi ng Pastor. Hallelujah. Kaya kung minsan ganun ang nangyayari mga kapatid dahil sa hindi po pagsunod. Kaya sabi po mga kapatid, huwag kang lumiko. Kaya diretso ka. Sa kanan, sa kaliwa, huwag kang pumunta. Diretso lang mga kapatid. Kung saan ang papel na para sa iyo na ikaw ay tinawag ng Panginoon, ituwid mo ang iyong paglilingkod sa atin pong Panginoon. Huwag tayong pumunta mga kapatid sa mga bagay sa mundo na ito ay maging kasalanan mga kapatid sa atin pong Panginoon. Kaya the Bible says in the book of Romans chapter 12 verse 2 na dapat ang tao ay huwag tayong sumang-ayon mga kapatid sa makamundo. Hindi naman po kasi ang plano ng Diyos. O sige, tinawag kita para sumang-ayon sa makamundo. Hindi yan ang plano ng Diyos. Amen? Ang tawag sa iyo ng Panginoon, ang gusto ng Diyos na ikaw ay maging kalugod-lugod, lumakad sa katuwiran ng ating pong Panginoon upang lahat po tayo ay maging kalugod-lugod sa Diyos at darating ang panahon na tayo po ay kasama ng ating pong Panginoon doon sa langit na Kanya pong inihahanda. Amen. Sabi ng Panginoon Jesus, in the book of John 14, sabi niya, ako'y paroroon, ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kapag nahanda na ito, muli akong paparito at kayo ay aking kukunin. At kung saan ako naroroon, kayo naman ay nandoon. Yung mga Kristiyanong natutuwa, mag-praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Natutuwa tayo mga kapatid dahil yung sakripisyo natin, yung ating hirap, mayroon tayong pupuntahan. Pero sa Bible, sa Matthew mga kapatid, kung hindi ka magpapatuloy, mga kapatid, sa chapter 24, verse 13, ang pwedeng pumunta doon yung nagpapatuloy, yung nagtitiis. Although na sinabi niya, ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan, but ang tao po ay nawala sa Panginoon. Hindi siya pwedeng pumunta doon. Ang taong hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos, in the book of Matthew chapter 7:21, mga kapatid, hindi siya papasok sa kaharian
ng ating pong Panginoon. And because the Word of God, mga kapatid, hindi ang lahat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, papasok sa kaharian ng Diyos, kundi yaon lamang gumagawa ng kalooban ng aking amang nasa langit. Kaya ang gusto ng Panginoon, pag maglingkod tayo, ituloy natin ang ating pong paglilingkod sa Panginoon. Tayo pasuray-suray. Amen. Oh, praise the Lord, saan ba dito ang simbahan? Pastor Tayaka. Huwag ganyan mga kapatid. Kasi hindi yan ang gusto ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, mga kapatid, maging maayos ang ating pong paglilingkod sa Kanya. Ano man ang plano ng Diyos, yun yung ating subaybayan, yun yung ating susundan. Diretso tayo, Brother Richard. Huwag kang makanan dahil may plano dito may mga gwapo. Baka madali tayo matukso, mga kapatid. Huwag tayong titingin-tingin sa kaliwa, titingin-tingin sa kanan. Magbiyahe ka papuntang Manila, ang dami mong makikita. Tama, sir? Sasakay ka lang ng jeep eh. Sabi nung sumakay ng jeep pa. Tapos, alam mo yung jeep, harapan yan. Sumakay din sa pastor. Tapos tinitingnan ni pastor, basta ano ba bastos ka? Ito ang bastos. Susuot ka na ganyan. Siguro si pastor, di ka na magtanaw ba? Sabi ng mga bastos ka. Ano bastos? Ikaw may bastos eh. Susuot ka na ganyan. Meron man ako nakita sa palengke. Babaeng hindi nakapatiper. Hallelujah. Eh, tama na doon ako eh. Eh, siyempre, pag nagsuot siya maumahihigit eh. Siyempre, di siya nakapaniper eh. May mag-ingat-ingat kayo mga babae. Hindi ko sinasabing maniper kayo. Eh, walang siper dito. Pagda, piling siperan. Sabi nung driver doon, Brother Gideon, driver yung tricycle eh. Nag-antay ng pasero. Sabi niya, Miss, tinuro yung ano, di ka nagpaniper. Nagalit siya. Sampalin kita dahil, bastos ka eh. Sabi nung driver, ikaw naman yan, tinulungan eh, ikaw pang galit. Ikaw nga yung sampalin ko. Oh, nagagalit siya. Nagalit din yung driver. Eh kasi mga kapatid, hindi ayos. Amen? Hindi naman talaga sinasadya. Sino ko naman taong lalakad ka punta palingki, mga kapatid, hindi mo kaya. Eh, ganun talaga. Sino sa inyong brother video nakaranas na hindi nagpaniper? Nakaranas kayo? Hindi kayo nagpaniper? O may ganun pong pusa rin. Mayroon din ganun. Pusang bumababa. Pero ako naranas ko yung hindi nung bumababa. Talaga siyempre ko, hindi. Talaga ako nakapaniper. Kalimutan. Hindi ganun. So dapat yung babae, ay, salamat po, nakalimutan ko na. Dapat ganun. Galit pa siya. May mga ganun mga kapatid. Kaya yung, ang dami pong makikita na kumisan yan po ang sanhi, mga kapatid ng mga Kristiyano na lumiliko. Imbis na tuwid yung kanyang sarili, naging balok to. Oh, naging balok to. Ayos na kaupo eh. Brother Julan, ayos na kaupo tapos biglang hallelujah. Ayaw ko lang sa mga babae kung may mga ganun sila, no? Pero sabi namang iba, ang puso daw ng babae at sa lalaki, pares lang daw yan. Pero kung totoo yan, masyado na pag-aralan yung mga puso na yan, mga kapatid. Kung babae daw marunong magmahal, ang lalaki daw ay marunong din magmahal. Kung ang babae daw ay, kung ang lalaki daw ay marunong magnasa, ang babae daw ay marunong din magnasa. Yun ang mga narinig ko. Ngayon mga kapatid, sa ating pong paglilingkod sa Diyos, minsan yan po ay isa yan sa mga paraan para ikaw ay liliko ka. Liliko ka sa kanan, liliko ka sa kaliwa. Hindi na masunod ang plano ng ating pong Panginoon. Kaya alam po natin ito mga kapatid. Ang Kawikaan chapter 4:27, remove the fault from heaven.
Ito po mga kapatid. Ayan, matay na lang po ninyo dyan mga kapatid. Ang sabi po mga kapatid ng atin pong message mga kapatid na kinakailangan na ihiwalay mo ang iyong paa sa kasamaan. Amen? Kasi pag lumakad tayo mga kapatid, dapat na ang lakad natin maging kaayos ito, kalugod-lugod sa ating Panginoon. Hindi po ito lakad mga kapatid. Kung anong lakad pwede, magliteral po tayo dito. Pero mga kapatid, ang gusto mangyari, yung atin pong pananampalataya, yung atin pong pagsunod sa kalooban ng atin pong Panginoon. Kaya kailangan mga kapatid ay ang atin pong mga buhay ay hindi po tayo patungo doon sa tinatawag po na kasamaan. Ihiwalay po natin yung lakad natin, ay ihiwalay natin doon sa kasamaan, Sister Linda. Alam mo naman talaga na hindi pwede doon, ay pumupunta ka doon. Amen? Ay mga Christian, mga kapatid, hallelujah. Nakakala mo mga kapatid ay talagang very, very faithful talaga siya. Di ba? Very, very faithful. One day mga kapatid, mapansin mo, hallelujah, nung napunta siya doon sa lugar ng kanyang pinuntahan, na hindi naman yun ang plano ng Diyos. Hallelujah. Na napunta siya doon. Anong ginawa niya mga kapatid? Kung doon ay kumakanta, nagsasabi, ihila ko lang sa tago. Sabi niya, mas magaling ang boses ko dyan. Kung Kristiyano ka, kahit sa anong paraan, itayo mo yung pagka-Kristiyano mo. Amen. Amen? Hindi yung kung magpantumina ka, magpantumina ka rin. Grabe naman yun, hindi ka pa magpantumina. Hallelujah. Pwede ba yun? Hallelujah. Sabi ni Pastor Enriquez, porke kinasal ka? Porke kinasal ka? Magbabago ng mukha mo, tapos yung damit mo, hubaran mo ng katawan mo. Hindi ganun, hindi po kayo ikakasal. Ganun si Pastor Enriquez Senior. Hindi po kayo ikakasal. Alaala, sabi niya, kung magpakasal kayo sa akin, ayos-ayosin lang ninyo. Hindi naman yung sobra-sobra. Yung ganun siya, mga kapatid. Kasi yung ano na pansin kasi niya, kung minsan yung kinasal ba, yung malagay sa likod, kasi punti lang. Ayaw niya nung ganun siya magkasal siya, ayaw niya ganun. Tapos yung mukha yung parang nababago na, parang bigla mong tingin, parang hindi na siya ba? Yun. Na-over sa ano. Ibang tingin. Yun yung ayaw ni Pastor Enriquez, yung senior po ng head pastor ng Panor Revival, itong church na ito mga kapatid. Yun po yung sabi niya sa amin. Kaya, ayusin po natin. Amen? Hindi po ikaw ay nasa birthdayhan, mga kapatid, kung ano sila doon, ay ganun ka rin, hindi po pwede sa atin yan. Kasi sabi ng Bible, mag-iba kayo ng pagbabago ng inyong mga pag-iisip. Amen? Kaya sabi, huwag kayong sumang-ayon sa mga kasanglibutan. Sa sanglibutan. Kaya mga Kristiyano dapat tinuturuan yan mga kapatid. O dapat mga kapatid, kung hubog tayo sa salita ng Diyos, kung nahubog tayo sa salita ng Diyos, di ba? Maging maayos tayo. Si Sister Jensel. Mamaya mga kapatid, makita po natin mga kapatid, bakit gano'n na siya ngayon? Hindi na siya katulad ng daso. Kasi po, nakikinig yan ng salita ng Panginoon. Amen. Amen? Amen? Di ba ang tao mga kapatid, pag di pa makarinig ng word of God, hindi siya mga masyado naintindihan ng salita ng Diyos, gano'n po yung kanyang ginagawa. Hindi ba niya alam eh? Pero nung nalaman niya mga kapatid, nag-practice siya. Anong exercise dapat dito? Kung ano yung plano ng Diyos, yun yung atin pong gagawin. Amen? Kaya sabi nga ng Bible, huwag mong dalhin. Sabi niyo, ihiwalay mo ang iyong paa sa kasamaan. Hallelujah. Remove the thought
from heaven. Ito po mga kapatid ay turo sa mga Kristiyano dahil iba ka na ngayon, huwag mong dalhin yung paa mo doon sa kasamaan. Paa ang pinag-usapan dito, hindi katawan ha. Paano sterling ka? Ang katawan. Oh. Siyempre, pag-asa na paa, yung katawan mo. Ganun yung trabaho mga kapatid. Ano naman maglakad ka doon ng mga paalam doon, wala kang katawan. Kasama yung katawan. Hallelujah. Alam na maglakad ka doon, may katawan, wala ka rin yung ulo. Kasama din yung ulo. Kasi kung wala yung ulo, ito lang natira. Ang tawag doon ay manananggal. Oh, manananggal talaga ang tawag doon. Kasi yung paa mo, kung saan yan pupunta, yan ang nagdadala sa kamay mo, sa mata mo, sa ulo mo, lahat ng katawan. Dinadala ng paa mo yan. Yung paa natin, mga kapatid, dapat ito, kuminsan, pupunta doon sa masamang puntahan. Sa bahay pa lang, martilyuhin mo na. Pastor, grabe naman yan. Ang ibig ko sabihin, mga kapatid, disiplinahin mo na ang paa mo. Oh, alam mo naman ang totoo eh. Alam mo yung tamang lalakaran mo. Kaya nga, tinuturoan tayo. Kaya nga, ang atin pong mga paa ay huwag nating dalhin doon sa kasamaan. Amen? Kailangan mga kapatid doon sa ano kasi ito talagang paa, ito yung naghahatid eh. Ito yung nagdadala. Hallelujah. Pero may fortuner ka. Ang nagdadala sa iyo, fortuner. Ano bela? Pero pag-akit mo, ang paa pa rin. Kaya sa Biblia ay paa po ang pinag-uusapan. Bakit paa? Kasi ito talaga ang paa. Ito yung nagdadala, mga kapatid, ng buong katawan natin. Kaya kung gusto po natin tumalo sa gawain ng Diyos, ang magdala nito ay ang ating pong paa. Pastor, paano kung walang paa? Ha? Oh. Mayroon di ba ngayon? Mayroong taong wala talagang paa? Katawan mayroon, pero wala talaga siya paa. Pastor, paano kung wala talagang paa? Hallelujah. Kadali-dali yan. Magantay kayo. Andiyan si Brother Gideon, magpabuhat kayo. Hallelujah. Kaya nga mga kapatid, ito yung ating paa sa history o ang kahulugan po dito. Bakit ang paa ay atin itong wag natin dalhin doon sa kasamaan? Kasi po yung paa kasi ang daming nadadamay po dito. Hindi naman po mga kapatid pwede na ang paa lang ang pupunta doon. Kundi pagka pumunta ang paa mo, kasama na ang buong katawan mo, mga kapatid na nandoon ka. Now, kung yan ay kasamaan, mga kapatid, sabi ng Bible, huwag kang pumunta doon. Hallelujah. Kasi pastor, ang ganda eh. Ang galing eh. Yung mga Kristiyano sa Palawan, Brother Gideon, yung intra pag mature contest ba? Mga Kristiyano, magsisimba. Tapos nagkaroon ng amateur ba? Amateur, pistahan ng kalitang. Por Diyos por Santo. Sumali ang Kristiyano. Dahil hindi naman talaga yun ang plano ng Diyos, wag yun talaga daw. Hindi nanalo mga kapatid. Dahil hindi naman po hindi nila alam na kapag Kristiyano ka, di ka makalugdan ng sanlibutan. O paano ka kalugdan? Tapos, awit po mga kapatid, ang ginamit ay tawag nito. Hindi gitara eh. Kaya naman tawag doon? Minus one. Oo. Bago lumabas yung kanyang kanta, nauna ng minus one. Problema kayo. Kristiyano. Nauna na. Paano mananalo yan? Tapos yung isa naman brother doon, wala talaga. Wagi hapong gadaw. Mga Kristiyano yan. Hindi dapat mga kapatid ng mga Kristiyano humalo sa mga ganyan. Amen? Amen? Nakakahiya. Nakakahiya mga kapatid kung ang mga membro ni Pastor Tayakta ay nandoon mga kapatid.
Tapos sir, yung Kristiyano ba? Siyempre, pupunta siya doon, manood siya ng sabong. Oo. Tari ba? Tari. Awa, mang kumpusta, nanood naman ko. Okay lang sa inyo? Hindi, no? Hindi sa akin ba, huwag pong dalhin doon. Yung mga paano, huwag pumunta doon sa kasamaan. Oo, kasi yung gano'n, hindi naman po talaga yan ang plano ng Diyos eh. Yung mga gano'n mga kapatid, makamundo yan, ayaw ng Panginoon doon. At pupunta ka doon, stari, pupunta doon. Pag nanalo, Brother Gigem, yung kakampi niya, hinta, sigaw-sigaw ba? Sulok-sulok, supod tayo. Pero sabi ni Pastor Ubak, pagdating sa mga pagpupuri, pero pagkabot sa basketball, grabe na bulokso. Pastor Ubak, hindi ako may sabi niya ha, Pastor Ubak. Mga kapatid, mayroon tayong mga kapatid dito. Ang galing. Pagdating sa mga pagpupuri, hindi makatalon. Pero pagdating sa basketball, kabuoton ang Rensor, gustong luksok, taas ay luksok. Yung mga nagpupuri doon, tuda ng luksok. O halos abutin ng electric pan luksok. Mayroon din doon lusog, luksok, dakan, diretso pa sa CR. Libang. Oo, mga ganun. Kasi, dapat mas malakas ang talon sa pagpupuri sa Panginoon. Hallelujah. Yan ang plano ng Diyos. Huwag ka pumunta doon. Nanood naman ako, pastor. Lalo na kung si pastor ang manood doon, mahuli. Sino ba yung pastor po doon na nahuli, pastor? May pastor doon sa kanila eh. Nanood ng sabon. Hindi Naatol ba? Nachimpon, may nahuli. Nahuli. Oo. Ay, di na doon siya. Sabi daw ng pastor, hindi ako dyan. Napadaan lang ako eh. Sabi daw ng muli, hindi ako, pastor ako eh. Sabi, pastor ko pa rin siya. Pasok na. Pastor ko pa rin. Pray. Kasi, ba naman ano pa doon? Dapat huwag na siya kung dumaan sa doon, diretso na siya. Huwag na siya lumigaw-ligaw pa, dapat diretso na siya kung talagang hindi siya doon. Siguro pumunta doon, gumanong siguro. Tama ba nanguhuli? Huli. Pray in trans. Tapos sabihin niya, hindi ako kasama dyan, pastor ako eh. Pastor ka pa na siya, kahit nakita mo sa akin. May mga ganun nangyayari. Kasi dapat diretso lang. Amen? Tuwid lang ang paglilingkod natin sa ating pong Panginoon. And the Bible said in the book of Hebrews, chapter 12, verse 1, mga kapatid, yung dapat na kung ano yung inilagay ng Diyos sa harapan natin, doon po tayo lalakad, mga kapatid. Magtutumulin po tayo sa mga nilagay ng Panginoon sa ating pong mga buhay. Kung ano ang plano ng Diyos, doon ka lalakad, mga kapatid. Huwag tayo, mga kapatid, doon sa hindi plano ng Diyos. May inilagay ang Diyos na dapat mong lakaran. Amen? Amen. Oh, kaya nga mga kapatid, ngayon as a Christian, alam na natin. Amen? Lahat bang sabi, alam ko na yan. Parang ayaw maninyo. Di ba alam naman talaga natin kung ano yung lalakaran natin? Amen. Kasi nagsabi ng Diyos, may pattern po tayo. Ang Biblia, mga kapatid, ang salita ng Diyos, yun yung pattern po natin para hindi tayo maliligaw kung ano yung plano ng Diyos. Sabi po ng Hebrews, maglagay siya, magtutumulin ka doon sa nilagay sa harapan natin. Doon tayo lalakad, mga kapatid. Oh. Sulong. Kung
Kung yan ang plano ng Diyos sa iyo, sunod, abante. Huwag kang umurong, huwag kang umatras, dahil plano yan ng ating pong Panginoon. Kung ikaw ay tinawag ng Diyos sa ganito pong paglilingkod, huwag kang mag-alinlangan, sunod. At kung ikaw ay Kristiyano, inilagay ng Diyos, hallelujah, ang dapat mong lakaran. Amen. Amen? Ang tagal na kasi, mga kapatid, naglilingkod sa Diyos. Alam na po natin kung ano yung inagay ng Panginoon sa harapan natin. Amen? Kaya huwag tayo magpapatalo. Oo. Huwag tayo, mga kapatid, magpapadaig. Sa ano man ang mga plano, mga kapatid, sa mundo, ano man ang mga plano ng ating pong mga sarili, kailangan makasangguni po tayo sa ating pong Panginoon. Lahat ng ating pong plano, dapat, mga kapatid, hallelujah, nakasangguni yan sa ating pong Panginoon. Sapagkat ang sabi ng Biblia, kung ikaw ay hiwalay sa Diyos, wala kang magagawa. Amen? Pero kung tayo po ay kasama natin ang Panginoon, hallelujah, mayroon pong magagawa tayo dahil kasama natin ang Panginoon. Amen. Amen? Amen? Kung gusto natin magtagumpay, samahan natin ang ating pong Panginoon. Amen. Hallelujah. Tayo po, mga kapatid, ay mga pinili ng Diyos. Wala na po akong oras, mga kapatid. Hallelujah. Kung magtagal man ako dito, mga kapatid, alam ko salita pa rin ng Diyos yan. At kumisan, may nagsasawa na sa atin sa pakikinig ng salita ng Diyos. Hallelujah. Sabi ko na nga ba eh. Purihin ang Panginoon. Amen ka naman. Hallelujah.